Kakatapat ng second seed sa East na New York Knicks ang 7th seed na Philadelphia 76ers. Sino nga bang yamado sa first round matchup ng Sixers at Knicks? Matapos ma-secured ang 7th seed after talunin ng Miami Heat sa play-in, makakatapat ng Philadelphia 76ers ang 2nd seed sa East na New York Knicks. This will be their 10th playoff meeting. So isang classic and historic na matchup ito mga kabakets. This season talagang nakita natin kung papaano umarangkada si Jalen Brunson para sa Knicks. There is no question na siya ang main reason bakit nasa number 2 ang New York Knicks sa Eastern Conference. Sa points per game, number 1 si Jalen Brunson sa mga Americans. Nag-average si Brunson ng 28.7 points at 6.7 assists. Pero sa kabila ng magandang performance ni Brunson, hindi siya napag-uusapan masyado. Wala nga rin siya sa top 5 ng MVP race this season. Pero still ito na yung best season ni Jalen Brunson sa kanyang career. So ang malaking tanong, papaano nga ba naging second seed ang New York Knicks? Bukod sa mala MVP year ni Brunson, ang Knicks ay one of the best defensive teams sa NBA. Ang coach kasi nila na si Tom Thibodeau ay kilalang kilala bilang isang defensive coach. This season pang 9th nga ang Knicks sa defensive rating. Tapos top 5 best rebounding team din sila. Ayun nga ang mga dahilan bakit competitive ngayon ang New York Knicks sa Eastern Conference. Habang ang Philadelphia 76ers naman, maganda rin talaga sana ang start nito ngayong season. Posible nga na nasa top 3 ito ng East kung hindi na injured si Joel Embiid. Nagsimula lang kasi silang magtatatalo at bumaba sa standings nang ma-injured ang kanilang best player na si Embiid. Pero nang magbalik nga itong si Embiid, naka 8 game winning streak agad ang Sixers, including yung panalo nila sa play-in kontra sa Heat. Ganoon nagre-rely ang Sixers dito kay Embiid. Siya ang reigning MVP, so talagang ganon kalaki ang kanyang impact sa team. Ang Sixers, alam naman natin na hindi ito typical na 7th seed. Alam naman natin ang rason bakit sila nandiyan dyan sa spot na yan. Pero ngayon na healthy na ulit sila, marami ang nagsasabi na sila ang favorites at underdog lamang ang number 2 na New York Knicks. It's very rare na ang number 2 team sa playoffs ay maging underdog. Pero nagigets ko naman kung bakit underdog itong Knicks sa Sixers. Unang-una kasi kapag tinanong mo kung sino ang mga malalakas na team sa East, usually nasasabihin dyan ng Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Miami Heat at Philadelphia 76ers. Maraming analyst pa ang nagsasabi na ang New York Knicks ay pang regular season na team lamang. Na-injured pa ang one of the best players nila na si Julius Randle. Hindi na nga daw ito makakapaglaro sa playoffs. At saka kung titignan rin natin sa kanilang lineup, parang wala silang pangtapat sa big man ng Sixers na si Joel Embiid. So para sa akin, yamado rin dito ang Sixers. Pero hindi ko naman sinasabi na walang chance ang Knicks. Nasa kanila naman ang home court advantage. So malaking bagay yan sa isang 7-game series. Sa 4 na meetings ng New York Knicks at Philadelphia 76ers, 3 beses nanalong Knicks. Pero 1 beses lamang naglaro doon si Joel Embiid. Sa playoffs with a healthy Joel Embiid, napakadelikado nitong Sixers. May palag din naman ng Knicks kasi second seed pa rin yan at overall good enough naman na ang lineup nila para ma-upset itong Sixers.